Glory to God. Yes, salamat at narito naman po tayo at binigyan naman natin ang time para kay God. At may isang tao lang akong pasalamatan dahil ako naging yung mga jacket pa. Ano ba tawag po? Pulubi. Ay nakikita pala sa akin Panginoon. Ay bagong kung ipagmamarakatin po ng ating kapatid, sister, babanggitin po pangalan niya. Salamat kay Sister Rona. Sari, pinagin ko sa inyo, stop mo niyan, baka maging abasado pa. Kasi binigyan niya ang tatlong wallet. May wallet sa Panambahan, may wallet sa akin. Kasi nagsasama yung pera ko eh. At may wallet na mag-iipon na ako. Parang sila dyan, yung pagkakataon. But lagi natin prayer, anumang blessing na binibigay ng kapwa natin, ay ibabalik ito ng siksik, biglig at umaapaw. At lagi natin sa ating daily prayer, ang kapatid natin, Sister Rona, sampu ng kanyang buwan. Lahat tayo. Sampu ng kami. Kasama sa prayer. Now, kanina, binanggit natin ang pagsisip. Salamat din sa mga nagigit sa Pastor Irene, Matakaan, at Pastor Bernard, at ang Pastor Bernard, salamat sa isang awit na yun. Nanood kami sa pag-invis sa akin. Sa pagiging tayo kasi na nakakilala sa kay God, huwag na natin mo kaya pagiging vegan. Pagiging inadap ng Roman Empire hanggang sa kasalukuyan, kung saan pinananabik kayo ng bear, apat na puno, ang bear. Kaya ito, magasap na, kasayahan na naman sa material na bagay, at ang masama pa nito, simbang gabi. Ano naman ang simbang gabi? Pag tayo may karelasyon sa isa't isa, ito'y dito na nag-iisang katawang lupa, isang malaking kasalanan. Kaya ibig sabihin, hindi natin sineselebrate yung pagiging Diyos, pagiging Jesus Christ sa atin. God with us sa atin. Hindi natin sineselebrate. Pag sineselebrate natin ang gawa ni Satan, ang tuwa ng Satan sa atin. Kilala tayo na God. Kalimutan na po natin ang salitang Christmas. Kaya nang binanggit natin, every milliseconds ng buhay natin dapat sineselebrate ang pagiging Christmas. Dahil isang beses lang namatay si Lord Jesus ang nanatiling buhay siya sa atin. So, dapat naunawaan po natin. So, lumaya na po tayo sa pagiging vegan o sa Roman Empire. So, na may binigay sa atin sa God. At unang dito sa lahat. Yes. Ito ngayon po natin ito'y pamagitan ni King David. Maganda to dahil sa naging pagsubok sa kanya. Kaya rin nakaisa. Ito rin yung isay na to sa excerpt ko kanina. Sa 1 King chapter 1, 10 to 10:30 chapter pa lang. So, yun. Now, puntahan po natin yun. Yan minsan niya. Restores the joy of salvation of some people. Punta muna tayo sa yan. Hebrews. Hebrews ay Dua, verses 2, and then combined with the words of joy and syncopy. Then Sason or Sason, okay, hindi natin mapanggit. Found in the Psalm and Isaiah, example Isaiah 12:3. Then draw water, hindi ito literal na water ha. Ito yung pagiging Holy Spirit, hindi ka sa atin yung iniwan ni Lord Jesus kaya ang Holy Spirit sa atin. So, then draw water, joy from the spring of salvation. Iso, kung saan ibinigay sa atin ni Lord Jesus Christ. Signify ang deep God
David judges in deliverance, strengthened, found in him. Okay, every word Yeshua. 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 The four words of salvation, deliverance, and victory, rooted in the word Yasha, to save. Balik, simka. Means joy, gladness, celebration, gaya ng sasabi natin, huwag natin celebrate ang Christmas, material na bagay. Sa kasalanan, 567 kasalanan na 500 sa Old Testament na nagawa ng Old Testament at patuloy na ginagawa ng sa panahon natin ngayon kay Lord Jesus Christ. New Testament 67 kasalanan. So simka celebration. So ibig sabihin celebrate po talaga natin pagiging Diyos ni Lord Jesus Christ sa atin. Celebrate natin. Yes. Yes. So they promote exultant joy and gladness or reducing open length to God's presence and salvation. Isaiah 12:3. Reina, joyful shouting, singing in triumph, as in the ransom, paglalang sa atin, then coming to Zion, Zion po sa pinanahanan ni Lord Jesus Christ, nung pinangunahan niya ang mga matitigas ang ulo ng mga Israelite. Kasama na po tayo. With joyful shouting, Isaiah 51:11. And yung great example yan, draw water and singing springs and vision, yan na napagkit natin kanina. Yan, joy of salvation, sound good. Yan, praise ye the Lord. Hallelujah. Hallelujah, your word for praise of source of salvation. Conclusion. Para magisan. Now, bago tayo magpatuloy dyan, punta mo muna natin si Propeta Nathan o Nathan. Dahil si King David, nagisa niya sa sarili niyang mantika ni King Nathan. Tapos sa talinghaga, hayaan niyo muna akong basahin ang talinghaga ni Propeta Nathan. Sa naging kata ni David upang awitin na punong awit, mga awit nang siya ay pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. Basahin ko muna ang talinghaga tungkol kay David. Ang talinghaga ni Nathan kay David. 2 Samuel 12:1-4. Ang kwento, may dalawang lalaki, isang mayaman, isang mahirap. Ang mayaman ay may maraming tupa. Ang mahirap ay may isa lamang na kordero na kayang minamahal nang dumating ang bisita. Sino yung isang kordero? Si Bathsheba. Nang mayaman, kinuha niya ang kordero ng mahirap at inihanda para sa bisita. Anong reaksyon ni King David? Ang nagalit si King David at sinabi, ang taong mayaman ay dapat mamatay at magbayad ng kapat na tupa. Ang hindi nalalaman ni King David, siya ang pinatutungkulan ni Propeta Nathan. Ang hatol ni Nathan, ikaw ang taong iyon. Wika ni Nathan, sinabi niya na binigyan siya ng Diyos ng lahat ng kanyang mga asawa. Mula sa kay Saul, at ngunit kinuha niya ang tupa, Bathsheba. Nang mahirap, si Urias, yung tauhan niya, general. At pinatay si Urias, sa madaling salita, tinutukoy ni Nathan si King David sa talinghaga upang iparating ang mensahe ng Diyos. Si David ay nagkasala ng malaki sa pag-agaw ng kay Bathsheba at pagpatay sa kanyang tauhan, si Urias, kaya ang espada ay hindi inalis sa kanya hanggang sa kanyang sambahayan kay King Solomon, kay King
Jeroboam sa apo niya. Yung naging exhort natin kanina. Sakto yung sumisahe kanina. So, kanyang kasambayan yun sa pinasambayan. Now, binigay sa atin ni God. Ayan. Ayan, awit 51, chapter 51, verse 12 to 17. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mo akong bawi ang iyong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan, iyong pagligtas at patatagin mo ako sa loob sa espiritu. Kung ang magkagayoy, ituturo ko ang iyong mga daan sa mga lansang, at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Hanguin mo ako sa salang dugo, O Diyos, ng aking kaligtasan, at ang aking dila ay aawit na may kagalakan sa iyong katwiran. Kaya kanina kagabi ang ating prayer meeting about dila. Buksan mo ang aking langalabig, O Panginoon, at aking bibig ay magpapahayag ng iyong kapurihan. So dito, pinaunawa dito ni God, mabalikan po natin, ay tumutukoy sa taong pusong panalangin ni David para sa kapatawaran at pagbabago. Pagbabago na humihiling sa Diyos na lumikha sa Kanya ng malinis na puso, magbigay ng buong espiritu, at huwag siyang itakwil sa kanyang harapan habang nag-aalay ng mga handog papuri bilang pagpapakita ng tunay na pagsisisi at pagbabalik. Ito'y pinapasok dito yung hindi na nakaayon doon sa paghahandog sa batas ni Moises. Ito'y nakaayon na sa kay Lord Jesus Christ, sa pagiging Diyos ni Lord Jesus Christ sa Kanya. So, now, sa maikling sabi, ang mga talatang ito ay panawagan para sa paglilinis, pagpapanumbalik at kagalakang pagtuturo sa iba ng mga utos ng Diyos, sa pagpapahayag ng mapuri, sa pagpapakita ng malalim na pagsisisi, sa pagnanais na maging tapat sa Diyos. Tanong, ha? Labanan po natin ang antok natin, ha? How to maintain the joy of our salvation? How can we recover the maintain of joy of salvation? Number 1, yan, control our sin quickly. Yan. Dapat panggitin natin, huwag na natin ipabukas, nagagawa natin. Malaking manitang kasalanan matuundas pa. O banggitin natin kay God. Sa pagiging transparent natin kay God. Kasi walang maitatago tayo kay God sa ating mga puso. So kung gunan ang ating sinasabuhay, ay undas ba tayo, papakinggan po tayo kay God. Ito kasi pagpapakita ng papakumbaba kay God. Tinatanggap natin na nakasala tayo kay God. We must confess them to the Lord. Now, yan, banggitin po natin ang lahat ng pagkakasala natin. Nasagay, mapakita ng mangaris o may dalawin sa Panginoon Holy Spirit, magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Maliit man akong kasalanan naman ako. Sinasadya naman ang kasalanan, hindi sinasadya kasalanan. Taking God's word, our spiritual food daily. Sa paanong paraan? Reading the Bible. Hindi lang mo reading the Bible. Meditation. Pagbulay-bulay ng mensahe ni God. Paano ba sa buhay ito? Useless sa pagbabasa ng Bible hanggang pagbabasa ng Bible. So parang nagbabasa lang tayo ng mga akit mo. Then, speak to the Lord in the prayer on time. Sa paanong paraan? Yung sa ariyan ni God, prayer daily. Isa ko nakalimutan kong verse. Yes. Araw-araw tayo magtok ng prayer. Sabi nga ni God, kung ako yung hahanapin, saan man kayo naroon, ano man yung ginagawa, ano man oras ito, ay ako yung matatapos. Amen. So, balikan
balikan natin yung simbang gabi. Yung po naging dahilan kung bakit ako napapunta sa panambahan ng Katoliko. Hindi may karanasan ako, wala akong karanasan nun. Kasi ang gawa ko na yun na bahay, trabaho, school. Working study kasi ako nun. So, tapos doon, under liquor nga sabi natin. So, sabi nga nila, sa akin na roon, pakikinggan ko pagtawad ninyo sa akin. So, ganun po yun. So, kung maging makatotohanan tayo, sa kanya ay tayo pakikinggan sa pakikinggan. Kasi sinisin tayo ng, ibig sabihin, mga Holy Spirit na sinin sa akin ay nag-work na sa atin. So, kung hahanapin natin sigan sa ating mga buhay. So, hindi mag-work ang Holy Spirit hanggang hindi natin hinahanap si Lord. Yan, fellowshipping with the other Christian regularly. Yung magsitahan tayo ng kahinaan natin. Yung mga malagay. Ano mong kahinaan natin sa pananampalataya natin. So, hindi nung pinag-usapan dito yung anong pananampalataya mo. Anong uri ng pananampalataya mo. Mga kasama ko Muslim, nasabi ko, kasama ko sa prayer ko. Kaya may nakasama namin, supervisor pa, ang gawa niya ay masasama talaga. Under batas ng kumpanya. Alam niyo na yun. Pura ko, ika nga sa kanila. So, pinaunawa ko sa kanila yun. Sila rin naman, naunawaan nila. Iba pa na ng palataya. Ibig sabihin, tinataas natin si God sa kanila. So, naunawaan nila. Madali na maunawaan. 3, what are the 4 types of salvation? Ito ba yung atin mga gawa? Tanong ko, di ba? Salvation is 4 aspects of una, justification, redemption, sanctification, and forgiveness. Ito ngayon muna natin sa justification. Roma 1:5. Pagiging matuwid ay pagiging makatarunang ay tumutukoy sa pagdedeklara ng Diyos tayo ay matuwid dahil sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa gawa tulad ng Roma 5. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ba't ang tanong, papawalang sala ba tayo? Kung wala tayong pananampalataya kay God? No. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So, ang tanong, mararanasan ba natin ito kung natin tayo prideful? Hindi rin sa kaalaman natin, hindi sa panambahan natin. Nakikita sa panambahan, pero ang pagiging prideful nila kay God, nanatili sa kailang mga puso. Kaysa na rin pa ako ron kasi hanggang nasa lupa tayo ng kasalanan, paulit-ulit tayo nakagawa ng kasalanan. Pero kung totoong hinahanap natin si God, madali tayo makipag-talk. At mas maganda na yung may kagalakan, ito yung salvation may kagalakan tayong nakikipag-usap kay God. So, now, Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Justification. Now, idagdagan po natin, ang kapayapaan tayo sa Diyos ay pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Dagdag po natin ang Galatia 2:16. Na nagbibigay din tayo ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, hindi sa pagsunod ng kautusan. Kaya nung binanggit natin kaya na, itakwin na natin yung kautusan mula doon sa Old Testament, ay kautusan na yung batas ng God. Si Lord Jesus mismo ang ating batas. Dahil siya mismo ang nag-ransom sa atin. Tinubos tayo sa ating pagkakasala. So, dapat si God ang ating, isabuhay po natin si Lord Jesus Christ sa mawitan ng ating Holy Spirit, sa mawitan ng spiritual at sa ating katawang lupa, magkaroon na ng communication. Hindi natin nakakalimutan banggitin yan kasi ito kailangan natin. Kung walang Holy Spirit, hindi nag-work ang Holy Spirit sa atin, wala na ito tayong malayo kay God. Now, redemption. Redemption, ang mga pangunahing talata sa Biblia tungkol sa redemption, pagtubos sa Tagalog ay kadalasan naglalaman ng tema, pagtubos sa pamagitan ng dugo ni Kristo at pagpatawad ng kasalanan. Kaya hindi tayo maliligtas, hindi tayo mararasap kung wala
kadakilang pag-ibig ng Diyos Amang Hari, isinin niya ang bugtong niyang anak, si Lord Jesus. Kaya nga nagkaroon ng Christmas eh. Kaya nga tayo nagkaroon ng Emmanuel sa ating buhay. God is with us, God is for you, God is for me. Now, yes, tulad na papunta na sa Episo, nagsasabing, sa Kanya tayo tinubos sa pamagitan ng Kanyang dugo. Hindi dugo ng mga kordero. Kaya ng last na exhortation ko, sa mga dugo ng mga kordero, baka, o sa ibon. Ngayon, hindi na. Si Lord Jesus Christ mismo naging alay po natin sa ating mga kasalanan. So, banal na dugo at hindi kagaya mga hayop. So, now, sabi sa Kanya, papangitan ng dugo na siyang nagpapatawad sa ating mga kasalanan ayon sa kagaliman. Kung tayo tinubos sa pamagitan ng Kanyang dugo na siyang pagpapatawad ayon sa kalaliman ng Kanyang kagandahang loob. Salamat sa kagandahang loob ni God, sa dakilang pag-ibig ni God. Kung hindi sa dakilang pag-ibig ni God, hindi niya may isasagawa ang pagliligtas sa atin. Bayaan nila, hindi tayo. Kagaya na napagtanto ng Diyos sa mga hari, nakita na niya, pasama ang tao. Iyon naging dahilan kung bakit niya isinayin si Lord Jesus Christ. Ayaw niya matangay, mapahamak ang lahat ng taong nilikha niya. Kaya isinin sa atin si Lord Jesus Christ. At ito'y tinanggap naman ni Lord Jesus Christ. Pagkamas siya sa bandang muli, nag-complain siya, mas ninais pa rin sa katuparan, nais ng Diyos ang mga hari para sa ating kanyang mga kapatid. Sanctification para sa mga talaga Biblia tungkol sa sanctification sa kapakabanan. Sa Tagalog ay mahalagang versikulo na nagtuturo sa atin ng pagiging banal ng kalooban ng Diyos. Magiging banal lang po tayo kung iwaksi na po natin pagiging prideful natin. Iyon po kasi ang pinaka-general na kasalanan. Iyon nag-trigger po kay Satan. Nadamay po tayo. So now, sa ginawa, pamagitan ng Espiritu Santo at salita ng Diyos, kumahantong sa ating mga buhay, mas nang malinis at mas katulad ni Kristo. So yan, magandang balita, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang iyong pagiging banal, iiwas kayo sa sex. Ito kadalasan. Ito napagitan ni kanina, yung simbang gabi, nagiging simbang dilim. Kasi mas gusto nila sa madilim magagawa nila dapat ng gawin. Pero salamat doon sa simbang gabi, doon ako tinawag ni God nagsamba ako rin madaling araw. Ang daming tao, nakatayo ka lang, pero makikita mo yung luha, uhog. Yes, totoo yun. Kaya, salamat, may pamamaraan si God, paano tayo ito? May pamamaraan. Kung nais lang natin, mamahanap ang tayo sa linga, hanapin natin ang kakayan niya. Matthew 6:33, may life verse. Espiritu Santo, yes, kalooban ng Diyos sa ginagawang pamamagitan ng Espiritu Santo sa salita ng Diyos mantong sa ng malinis na katulad ni Kristo. Gaya ng Thessalonica, tungkol sa pag-iwas sa immoralidad para sa pagpapakabanan. Immoralidad is mabigat na kasalanan. Sa loob ng pitong mabigat na kasalanan, yan po tawag ng laman. Then, punta kayo dyan at yan, sasabihin nila. Sanctification. Para sa mga talata ng sanctification, pagpapakabanal, Tagalog mahalagang versikulo na totoo sa atin, pagiging banal na kalooban, at ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo, salita ng umahantong sa atin ng buhay ng malinis, mas katulad ni Kristo. So, hayaan po natin talaga na pag-arihan tayo ng Diyos sa mga sa mga ginagawa Diyos sa mga ginagawa ng Holy Spirit. Ang gaya ng Thessalonica kaya, tungkol sa pag-iwas sa immoralidad para sa pagpapakabanan. 1 Corinto. Yes, sa pagkasyon. Yan, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y tinatawad na ng iyong mga kasalanan at
ginawa na kayong banal ng Diyos. Gaya ni King David. Sa tawag din naman, nakasala siya. At sa pagbabanggit niya ng mga kasalanan, pag-amin ng mga kasalanan, at sinuko niya ang buhay puso at kaluluwa niya, pinagkasalanan niya ang kapatawaran. Hindi lubusang binigay kay David, mabigat na kaparusahan sa kanya. Pagkos binanggit na ng Diyos sa Mahari, hindi niya tatanggalin yung tabak sa sambahayan ni King David. Kaya nagkaroon ng pagkakasala si Solomon, ang apo niya, anak ni Solomon, so sa buong pamilya niya nakaranas ng kayong tatlong 10 kaharian hindi napunta sa sambahayan ni Solomon, napunta sa ibang pamamahala. Forgiveness, marami. Forgiveness, maraming talata sa Biblia tungkol sa pagpapatawad. Forgiveness, Tagalog na nagbibigay is sa pamamahal ng Diyos, kahalaga sa pagpatawad sa kapwa, pangako ng kapatawaran sa pamagitan ng Kristo, tulad ng Matthew 6:14-15. Pagpapatawad sa iba para patawarin tayo. So, hanggat hindi tayo nagpapatawad sa kapwa natin, man laking kasalanan ito ay dapat hindi pagpatawarin natin sila. Kasi kung i-revise natin kaisipan, tayo din naman nakakagawa ng kasalanan sa kapwa natin. May kanya-kanya paggawa tayo ng kasalanan. Kaya nga may napakaraming kasalanan na nagagawa ng 67 kasalanan sa inyo, testament. Sapagkat kung ipapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang iba, pinatawad ang iba, hindi naman patatawarin ng inyong ama ang iyong mga kasalanan sa nagpapakita ng aking pagkikitungo sa pagpapatawad kapwa ay reflection ng pagpapatawad ninyo. So, sa rerima po talaga pag-investigate sa atin kung tayo ay nagpapatawad sa kapwa natin. Maging sa akin sa akin mismo. So, yan. Magpasensya kayo sa isa't isa, magpatawad. Minsan na nagkaroon tayo ng kapatid rito, nagkaroon ng magtatalo sa loob ng panambahan mismo rito. Kung may sabi nga natin, basta pumasok tayo sa panambahan, dapat nililinis na natin ang ating puso at isipan. Amen. Huwag na natin dalhin ang sama ng loob natin mula sa labas hanggang dito sa loob. Kasi doon pagrima, nanambahan tayo, malayo tayo. Kaya hindi nakatingin siya sa atin. Now, kung gusto nyo pag-usapan, hindi nyo pinagkakaunawaan, madali lang po yan. Being positive, being pag-ibig Diyos dikat sa inyo, huwag nyo nang balikan yung hindi nyo pagkakaunawaan. Bagus, itakil ninyo, ano ba dapat natin gawin na maayos natin ito. Pag nagkaganon, hindi na tayo magsisigawan. Napakinggan ko, sorry na, sismuso ko. Pero dapat napag-aral tayo na may tinutuwid si Lord Jesus kay Cristo. Kaya nga lagi na binabanggit, double blade ang mensahe ni God. Pag hindi natin tinanggap ito, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan, kalayaan. Kalayaan sa ano? Kasalanan. Yun lang po yun. Now, in English ko kaso, walang ibang lahi. Now, punta tayo sa number. What are the 7 steps salvation of document outlines the 7 steps of salvation according theology? Yan. Grace. Ano ba yung grace? So, kung walang pagtatagumpay na nabuhay na mabuli si Lord Jesus ay matapos ang 3 days, umakyat sa amang hari at naupo sa kanang amang hari, wala po tayong grasya. Wala tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Walang salvation mangyayari sa atin. Salamat sa Diyos ang Mare, sinisilot Jesus kay, pagiging baby niya sa sabsaban, at naging Emmanuel siya sa atin, God is for us, hanggang sa tinubos niya tayo, hanggang huli, hanggang sa kasalukuyan. Ang nais ng Lord Jesus kay, ng Diyos ang Mare, ay magkaroon tayo ng pangalawang buhay at hindi magkaroon ng pangalawang kamatayan. Trilyon na kamatayan.
kini-question ko yung 100, 1,000 years. Muli pagbabalik dito, guys. Yung final decision. Ano? Yan. Ang tanong, magkakaroon ba tayo nito? Hindi natin makukuha ito sa mga magagandang gawa. Ang magagandang gawa sa kapwa natin, additional lamang po yan. Sa pagsunod natin, sa pagiging batas ni Lord Jesus Christ sa atin. Additional, hindi makakapagligtas sa atin. Ang lahat sa atin nakagawa ng maganda sa kapwa. Iba sa mga, si Robin Hood nga nagnanakaw para may tulong sa kapwa. So, wait, ito yung manggagaling lamang kay Lord Jesus Christ sa pagkakaroon ng grasya. Kung wala tayo dito, mamananatili tayo malayo kay God. Yan, confession, yan, pagpapatawad. Undas pa tumingin ng kapatawaran. Kung may nakagawa ang kapwa natin sa atin, hingi rin po sila ng kapatawaran. Pag nagkaroon, pag nagganyan ay sinasabuhay natin, magkakaroon po na tayo ng katiwasayan, kaisipan, at kaluluwa natin. At magiging malusog ang ating katawang lupa at magiging malusog ang ating spiritual man. Repentance, yan, pagbabalik ito. Pusa na pagbabalik ito. Okay. Tanggapin ng buong buo si Lord Jesus Christ. Huwag na tayong 50-50. Hindi sa kalaman ni God, may mga papapasok dito, 50-50. But si Lord, may mahabang pasensya. Huwag po nating hayaang maubos ang mahabang pasensya ni God nang hindi tayo niya tuluyang layuan at mapunta sa place ni Satan. Baptism. Hindi lamang ito sa tubig kasi may pagkakataon na karamihan nagpapabaptism sa tubig. Ano bang ibig sabihin ng baptism sa tubig? Inululubog ang kasalanan. Pag angat sa tubig, balik sa kasalanan. Iyan po realidad. Pero mas maganda, paging baptism tayo sa Holy Spirit. Bakit kamo? Sasabuhay na po natin ito. Hindi makikita sa atin ang Holy Spirit kung walang nagbabago sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Kung masamang tao tayo, nagiging tuwid na tayo, mabait na tayong tao sa harapan. Hindi. At dito papasok din baptism sa panahon ng Israelite, the Old Testament, pagtutulik sa laman. Dito naman papasok yung baptism, pagtutulik sa Holy Spirit. Now, receiving the Holy Ghost yun. Hayaan po natin, panahanan po tayo ng Holy Spirit sa pamamagitan. Hayaan po natin, mapakinggan po natin ang pagtawag ng Diyos sa mga hari. Pagharian tayo ng Diyos sa mga hari, sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng Holy Spirit, mag-work ang Holy Spirit, magkaroon tayo ng conviction every milliseconds na ating buhay. Kaya sinasabi natin, every milliseconds, i-celebrate natin pagiging Christmas, pagiging born ni Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng Virgin Mary, sa pamamagitan ng Holy Spirit. What the endurance. Anong ibig sabihin ng endurance? Katawang lupa po natin? Yes, kasama. Bakit tinatake na sa prayer, sa Bible study? Endurance, disiplina. But ang pinakasusog ng endurance ng ating pananampalataya kay God. Sabi nga natin, huwag tayo maging 50-50. Bagkus, mag-grow up tayo mula sa gatas, papunta tayo sa matigas na pagkain. Kaya mas maganda maging baby tayo, may chance tayo mag-grow sa pananampalataya natin. So, kasi yung matigas na eh. Mahirap na silang mahirap na ilapit sa kanila sigal. Pero kung baby pa tayo, mas madali tayong makaunawa sa naisin nila sa atin. What is the real meaning behind Joshua? God save us from idols. Idols. Ano ang idols natin? Yung mga bagay na nagpapaligaya sa atin. Una-una dyan, sarapin. Pangalawa, hindi muna ako magdadalo ng panambahal kasi mag-overtime. Mas kailangan ko ang pera kaysa kay God.
kondisyon natin sa pag-investigate, yun ay uri ng idols. Yun ay kasangkapan ni Satan para sa kanyang deception sa atin. Mapapaglalabanan lang po natin ang anumang idolize sa ating buhay kung papananahanin natin ang Diyos sa mga hari sa Pilipinas, pag ng Holy Spirit natin. Choose this day whom will serve. Radical studies believers to examine their allegiances, prioritize their commitment to God above all else. Hindi mabasa. Kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at pagkukuran ninyo siya ng Yes. Ibig sabihin, takwil na po natin ang magawa ni Satan sa ating mga buhay. Kaya nga po tayo, patuloy na nanambahan. But hindi lang po sa pananambahan, kaya sinasabi natin, may Bible study tayo, may pagbabasa ng Holy Bible, may pagdadrasan, may pananambahan. Subalit, nanarating tayo malayo. Kaya bakit ka mo? Mas lalo nagtitrigger ang gawa ni Satan about sa mga ina-idols natin, makamundong bagay. Sabi na unawa sa atin ni God, tayo muna naman nananampalataya sa Kanya, inu-overtime po tayo ni Satan. Do-overtime si Satan sa atin. Kasi nais niyang muling agawin tayo kay God. Kaya dapat natin gawin, tama yung naging prayer natin, traffic, rebuke. On the spot. Rebuke agad ang nais na ipagawa sa atin. Hindi. Gods are the 7 elements. The 7 doctrines of salvation are forgiveness, yan, pagpapatawad. Justification, katwiran. Anong katwiran to? Katwiran na may Diyos tayo sa ating buhay. Katwiran na kailangan natin i-review. Dapat i-review. Katwiran na hihingi natin ang binigay sa ating authorization ni God sa atin. Ito isa buhay po natin, isa gawa natin. Reconciliation, yan, pagkakasundo. Yan. Pinagkita natin kanina, yung kung may hindi kayo pinagkakaon ng pagkasunduan. Mas masarap yung wala kang kagalit eh. Kasi nagiging tiwasay ang puso mo. Ang kaisipan mo, hindi sa ang diwa mo. Redemption, yung pagtapos. Salamat kay Lord Jesus Christ. Salamat sa Diyos ang mahari sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Pagkat hindi pa tayo buhay noon, nung 2,000 years ago na, ay tinubos na po tayo. Pagkat isa tayo sa nagpakilap kay God, binigay ang dakilang pag-ibig sa atin. Ang tanong, tatanggapin po natin ang pagtutubos ni God sa atin. Sanctification, pagpapakabanal. Lahat sa atin, kung totoo tayo mananampalataya, tinatawag na po tayo santo. Santo. Pagpatuloy po natin, kaya dapat natin magkaroon ng pagpapatuloy, maging sulit na pananampalataya sa kay God. New life, bagong buhay. Ibig sabihin, dito pasok repentance. Doon natin i-decrease. Huwag na natin babalikan ang mga kasalanan na nagpapaligaya sa atin. Huwag natin. Mas masarap ang buhay at tusugin ang tubig na landas ni God. Magiging masaya ang buhay. Na higit sa rin ang ating kaluluwa. Papapasa atin pangalawang buhay. Huwag na natin mangalit ang pangalawang kamatayan. So, yung pagpapakabanan. Ayan, new life repentance. So, pagkakaroon ng renewable mind natin. Sa madaling salita. Yung adoption, pag-ampun. Salamat kay God, inampun tayo. Pagkapat tayo makasalanan. Dapat tuluyan tayo magpaampun kay God. Tuluyan tayo maging ama. Tuluyan natin maging ama si Diyos ang hari sa pamamagitan ni Lord Jose, sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sikapin natin, Lord, hayaan mo mag-work ang Holy Spirit sa akin every milliseconds ng ating
buhay. Mag-declare po tayo. Binibigyan ni God tayo ng katwiran o authorization mag-declare sa Kanya. Then, once na nag-declare tayo sa Kanya, pinatotohanan may totoong Diyos sa ating mga buhay. What did Jeremiah 33? Jeremiah 33, kung mananalangin ka sa akin, tutupunin kita at mapahayag ko sa iyo ang bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Sa ito, kagabi sa prayer meeting natin. Kung habat hindi tayo na nakikipagtok sa atin, wala tayong malalaman na ano pa man sa pagiging Diyos ni God sa atin. Nananatili zero balance sa karaman natin sa pagiging Diyos ni God sa atin. Say, call to me and I will answer you. And you tell the great and unsearchable things you do not know, since I called out the Lord is showing the things that still blow my mind. This weekend I saw his hand and things played out. Two prophetic messages that he gave to me. Number 8. Ayan, in English po kasi may ano, di pala wala ng atin. What is the Bible say? With joy, through where salvation, what are the three? Nabanggit kanina ito sa prayer, pastoral. Ay sa ministerial prayer mo namin. Many of those who are saved are living weak, anemic, and defeated lives because Yan ibig sabihin ng literacy, crucial sa tatlong bagay: pagiging mahina, pagiging anemic sa pananampalataya, pagiging talunan. So huwag na natin kaya mangyari sa ating buhay ito kung nais natin si Lord Jesus Christ sa atin, mapaglabanan natin itong tatlong ito. Then, natuluyang mapa sa atin ang salvation na hindi naman natin pinaghirapan. Hindi ito masayang sa atin. Ang kailangan po natin, masama tayo sa rapture at tuluyang mapasama sa kaharian ni God. Hindi lang masama sa rapture, hanggang rapture lang. Pero masama tayo sa kaharian ni God. Paano mangyari ito? Magpatuloy po tayo. Magpatuloy po tayo. Amen. Walang mawawala kung magpapatuloy tayo. Magkakaroon pa tayo ng kaligtasan. Nagmumula kay Lord Jesus Christ, sa Diyos ang mangari sa Holy Spirit. Isaiah kaya kayo iigib ng tubig na may kagalakan sa balon ng kaligtasan. Ito yung pagiging Diyos ni Lord Jesus Christ sa atin. Hindi literal na tubig ito lang. Pananampalataya, ipagkarihan tayo, mag-work ang Holy Spirit sa atin. May convict tayo, kiprimilisikis na ating buhay. Yun, sa araw na yaon, iyong sasabihin na magpapasalamat kayo sa Panginoon. Kayo magsitawag sa kanyang pangalan. Ipahayag ninyo ang kanyang magawa sa mga bayan. Sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Gaya ng sinasabi natin, social media. Gamitin po natin social media, pag-share namin sa illegal. Sabi nga ni God, kung ako'y ikakahiya nyo, ikakahiya rin kayo ng Diyos na maaari, maging ako ikakahiya ko kayo. Ba't ang tanong, dito papasok yun, walk the talk. Hindi tayo pwede mag-share ng mensahe ni God kung ang mensahe ni God hindi natin isala sa buhay. Pagiging isang pangungutya kay God, patuloy na tayo magkakasala. Now, kung totoong ipinasa sa buhay natin ang mensahe ni God, malaya tayo mag-share. Actually, yung pinupos kong exhort, sinisend ko sa messenger, lahat ng pwedeng isend, sinisend ko po sa kanya. It is mga domestic helper. Hindi lang po tayo advocate, dapat advocate din tayo mismo ni God sa kapwa
natin. At salamat na nakakaunawa pagiging Diyos ni God sa atin. Ano mang relihiyon, meron sila. Lagi natin binabanggit, binibigyan tayo ng karunong ng God na i-broadcast si God sa kanila. So, kaya huwag tayong mahiya. Kasi kung alam natin na nasa atin ang Holy Spirit, hindi na po tayong mahiya ipagmalaki si God sa kanila. Kaya lang binanggit kanina ni King David na nais niyang i-broadcast ang mga mensahe ni God sa nakakarangit. At salamat pagiging kubinat natin kay King David, kay Abraham, sa lahat ng mga servant ni God. At kaya tayo nandito ngayon at sinisik natin si God. Now, John, punta po tayo sa yung among people next mention that his name is exalted. Conclusion? Daki concluding Bible verse about the joy of salvation is Psalm 51 natin. Where David cries out, "Restore to me the joy of salvation and grant me willing." Kaya conclusion na bigay. Your salvation and grant of willing spiritual sustain me. Other verses that highlight the joy of salvation, including Isaiah 23. We see with the joy, we draw water from the spring of salvation. Ito'y nagmumula lamang kay Lord Jesus Christ. Hindi literal na tubig. Psalm 118 and 15, which speak of the voice of rejoicing and salvation. Maganap po tayo sa salvation na ibinigay sa atin na hindi naman natin hiningi. Huwag lang atong masahin ito. And then, ayan. Psalm 51, this is a powerful prayer for the restoration of joys after sin and central themes in the Psalm. Ito gaya binanggit King David. Pagaman, nasa kanya na pinato na Diyos sa mga hari, Jesus Christ ang taba sa buong pamilya niya, ba't hindi siya tuluyang pinarusahan? Ano mo kung babasahin ang Old Testament kung paano parusa si God, kunda sa pinapatay ni God. But si Lord Jesus Christ, si King David, kasi may kubinan ang Diyos sa mga hari, pero Jesus Christ, ang Holy Spirit sa King David. So, Isaiah 12, yan, this is verse that expresses the joy, picture nyo na, balikan nyo, of drawing spiritual life and refreshment from them. Psalm 118, yan, this verse assures that joy and shout salvation are found in the tent of righteousness celebrating God's victory. Every milliseconds ng ating buhay, dapat natin i-celebrate ang pagiging Christmas, pagiging baby, pagiging Emmanuel ni Lord Jesus Christ natin, pagiging taga-save natin si Lord Jesus Christ. Every milliseconds ng ating buhay, hindi lang taon-taon. Always Christmas, ika nga. The joy of salvation is deep of abiding happiness, assurance that come from right relationship with God. Yun. Magiging masaya tayo pag lagi tayo alam natin may totoong relasyon na tayo kay God. So, Lord Jesus Christ, the Bible verses speak of the sentiment, particularly the desire of that some restoration. Its restoration is Psalm 51:12. Restore me the joy of salvation, the grant of willing spirit sustains me. Following this grievous sins, adultery, and murder with Siba. Mapalad na si King David, binigyan maraming asawa eh. Lalo mapalad si Saring Solomon. 700 asawa,
300 kabit. But, doon sa mensahe ni God, pagpapaalala ni God, wag siyang makipagrelasyon sa ibang lahi nang hindi siya ma-deceive. Na-deceive po siya. Kaya pinarusahan siya maging anak niya. Naging hari. But nandun pa rin parusa na bigat sa kanila. So, kaya sa atin isang tao lang, ninagdag natin sa relasyon. Di ba? Ano naging kapalit? Buong pamilya sinisira. Isa lahat ang ating mga anak. Isang tao pa lang yan. Paano kung dalawa, tatlo, apat? So, dito sa Middle East, ano yan? Actually, naalala ko. Ang resort ko, nag-uusap-usap kami about work. Biglang binanggit sa akin, nag-open sa akin. Mani, ba't hindi ka maghanap na makakarelasyon mo rito sa kanila? Ha? No. Ano ba? Sabi niya, bakit? Iyan ay malaking kasalanan sa ating mga Christian. Dapat may isang kinakasama ka na. Kung ano lang yung asawa mo. Sa iyong mga Muslim, okay yan. Pinapayagan niya. But hindi papayagan niyo kung hindi mo kaya supportahan niyo. Magiging asawa mo. Batas sa iyo yan eh, sa Muslim. Naunawaan ka. Ganun ba? Yes. Mabigat na kaparusahan sa amin. Sabi niya, maraming gumagawa niyan eh. Alam nila eh. Kumukuha na ng papel. Kumukuha lang sila ng maging legal siya. Yes, tama po kayo. But, ulit-ulit, malaking kasalanan sa aming mga Christian. 1920 pa yata yun. Matagal na. So nagulat lang, ba't ganun na. So, kaya, kung may isa tayo, sino nga may relasyon dito, kung alam natin illegal ang relasyon natin, anong gagawin natin? Tanggaan natin yung lust of katawan, pabigat, nakaparusahan. Kamatay. Although, katawang lupa, masarap di ba ang katawang lupa eh. Nag-iisa ka. Pinag-iisa nyo sa katawan. So, bakit hindi nyo nalaman pagpapahirap sa pangalawang kamatay? Masakit, di ba? Ito totoo. Hindi po ako magtutok dito. Sabi nga, hindi ka, walk the talk. Hindi po ako magtutok dito kung ako may kabit. Maging asawa ko, nagulat sa akin. Ang asawa ko nakadalawa na eh. Pero nagulat ang asawa ko nung tinanong niya sa akin, Manny, may nakarelasyon ka na ba? Sabi ko, simula na nag-iwalay tayo, nanatili akong single. Nakapokus ako sa anak mo. Doon nabighali ka. Nabighali sa naging kaalaman niya. So, kasi nga, minsan kasi binanggit ko, hindi ito buhay na ginusto ko eh. Yung pinagtatanda, kagaya ng ginawa ni King David, napagtanto niya ang kasalanan na gawa niya kay God. Undas pa tiningin ng kapataw. Lahat. Kaya tinatawag siya na God. So, ganun din po sa atin. Na kung mamaya illegal tayong relasyon, anong gagawin natin? Dapat maging legal. May mga batas ang tao na ayon sa batas. Legal. Isagawa lang po natin. Hindi lang sa panambahan natin. Lahat ng panambahan meron eh. Yun pa nga eh, pag Christmas eh, magre-rentang ng istirahan. May mga alam tayo siya. Nakakalungkot, di ba? Kasi ang natin, pagmamahal natin sa kapwa eh, yung soul dapat. Yung soul ang mamahirap dito yung soul. Yung katawan ng pa, ano din yan, imamatay yan. Pero yung soul natin, hindi magkakaroon ng kamatay na natin yung buhay. Hanggang maranasan yung pangalawang kamatayan. Kasama na yung laman natin. Sabi natin, trillions, hanggang sa nagiging Diyos sigad sa atin. So, huwag natin susukin. Gumawa tayong paraan, maging legal ang relasyon natin. Matakasan natin yung gawa ng katawang lupa natin. Kaya nga tayo nananambahan eh. So, hindi po tayo mag-grow sa pananambahan o pagpapasakop kay God kung nananatili tayo sa kasalanan. At yung kasalanan, mabigat na kasalanan. Sa pitong kasalanan yun, magbasa po kayo ng Bible. Magalit kayo sa akin, walang problema yun. Paniniwala, papaunawa natin sa atin, may dalawang double big ang salita ni God.
Masakit ito pag tinarak sa atin. Baka ito'y magpapalaya sa atin. Ang pasalamat tayo na sasaktan tayo. Bakit? Lagi natin pinabanggit, nasa atin pa yung Holy Spirit. Amen. Yun hindi kasi nila maintindihan eh. Kaya sumasama ang loob ng pinatatayo rito. Pag sumama ang loob ninyo sa pinatatayo rito, hindi po kayo na sumasama sa tumatayo rito. Kaya mensahe ni God ang binubroadcast namin dito. Ayaw namin kami mapahamak kasi kadalasan ng nagpipress dito sa pulpito, matatamis na salita. Ayaw nila masakta yung mga kongregasyon. Ayaw mawala. Walang pagmamahal doon. Sabi nga, huwag niyong gagamitin ang iyong dila sa matatamis na salita. Bagkus, frankly speaking, yung mensahe ni God ang dapat ipaunawa sa bawat isa sa atin. Kasama ako doon. Kaya huwag sabi, nagmamanimis naman taon to. Kung marami kayo, mas marami ako sa inyo. Naipos ko sa Facebook to noon eh. Sabi ko, kung kayo marami, mas di hamak na marami ako sa inyo. Mas masarap tumanggap ng pagkakasan. Ito ang ginawa ni King David eh. Nandun po ang kapatawaran, babahagi sa atin. Iyon ang pagtanggal sa pagiging tao natin. Tao lang tayo eh. Pero dapat huwag tayo maniwala sa pagiging tao natin. Pagiging Diyos, dapat maniwala sa ating mga buhay. Susugin na po natin mag-grow ang pananampalataya po natin kay God. Tandaan po natin na palapit na po. Lahat ng propesya nangyayari. Natuyo na ngayong yung tubig, yung practice. Di ba sa lawak ng tubig, matutuyo? Kay God. So, ba't hindi pa tayo naniniwala may Diyos pala sa ating mga pag-usap? The challenge, the challenge. The verse encourages believers to associated with verse technically refers to the spiritual challenge in maintaining that initial joy. The faith amidst the trials of the life of after falling into sin. Huwag na tayo manatilig sa kasalanan. Bagamat sabi ni God, habang kayo nakatapak sa lupa ng kasalanan, paulit-ulit kayo nakagawa ng kasalanan. Huwag natin gawin literal. Kasi wala ginawa natin literal, on the spot, kamatayan, pangalawang kamatayan, papupunta po natin. Okay lang naman pala, Lord eh. Magkakasala lang, patatawarin mo. Hayaan mo na ituloy ko pagkakasala. Namamali po tayo ng pananiwala sa ganun. So, David had not lost of salvation himself. Why? Hindi kasi ang pagkakasala ni God, but rather the joy and close fellowship with God that came with his due to unconfessed sin. The verse encourages the believer to recognize the lost joy, acknowledge with sin, worry, or daily struggle have diminished their spiritual happiness. So huwag na natin isabuhay yung nagpapalayo kay God at sa atin, sangkap ng kasalanan. Repent and confess follow David's example, Psalm 51, by seeking God's forgiveness and clean heart. Pray for renewal. PPTS, God restore the joy of provide a willing obedience, spiritual power. Isip mo na talaga natin si Lord Jesus sa ating mga buhay. So, maging seryoso na po tayo. Kasi kailan hindi tayo nagiging katatawanan kay God. Magiging katatawanan na tayo kay God kung mananatili malayo tayo kay God. Rely on God's strength. Understand that true lasting joy comes from God. Hindi sa makamundo bagay. Ang makamundo bagay nawawala yan. Pero mas magandang joy yung pagharian na tayo nila. Yung masama na tayo sa pangalawang buhay, masama tayo sa kaharian. May silid na sikat sa atin. Akala. Kaya mas mapala
binubuhay sa buhay nila kay God. Marang kinapatay ng mga Kristiyan yan eh. Pero may komenta ko rin na although masakit sa pamilya, but matuwa kayo. Bakit? Nakakatiyak na yung soul ng pinatay ng kapamilya nyo nasa kaharian na ni God. Namatay din katawan niya. Yung soul ang mananatiling buhay. Then, yes, understand that lasting comes from God and not dependent of circumstances, but religion. May mga kabigatan tayo sa ating pang-araw-araw buhay, pamilya man o anong relasyon man, trabaho man o anong, unas pa tinapit natin kayo. Kagaya ng playmaking natin kagabi. So, this idea is also echoed in others verses such as Habakkuk. Chapter 3, 17, balikan nyo na lang. Which speak is to choosing joy in God's despite difficult circumstances. So, dapat nakakaranas ng mabibigat na pagsubok sa akin, Lord, may malaking Diyos na sa akin eh. So, ang dati tayo mapagdadaan. Lagi natin isipin na may 8,800 something promises si God sa atin. At 700 something, 7,000 something promises si Lord Jesus Christ mismo sa atin. Every task ng ating buhay, may kapalit si God. Blessing. But ang tanong, huwag lang po natin pag matigas din ang ating puso, useless yung promises ni God sa atin. Ibabag na po natin yung pride. Iyan po ang nagiging dahilan na natili tayong malayo. Kaya God, kahit araw-araw tayo nakikita sa panambahan eh. Kung wala nagbabago, sorry po, tayo. Tulungan naman. So, maraming salamat po Lord Jesus Christ sa pagkakataon at nagkumpay na tulungan niyo po sa Holy Spirit po ninyo at kayo po nang muna sa akin Jesus guys na may tumimo sa aming mga puso o ng mga ensayo po at ito'y may isagawa na maging sandalan sandigan at kapasakit namin sa inyo hanggang sa kayo'y magbalik sa mundong ito sa aking pagpaparosa hindi mapahamak ang aming mga kaluluwa o tuloy mapasama kami sa kaharian ng mga ayaw Diyos ay nasa mga gitayo at ito mo sama namin dalangin pa sa pagkakita po sa inyo at pagsamba sa pangalan ko na yung mahal na